Dahil kanina po ang Sangguniang Bayan ng Lingayen ay nag-convene for its special session para magdeklara ng state of calamity ang bayan ng Lingayen. Hindi po lingid sa ating kaalaman, halos isang buwan at mahigit na po na nararanasan natin ang walang tigil na pag-ulan dito po sa bayan ng Lingayen at sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya po, through the assessment of our local disaster risk reduction management office, katuwang ang ating Municipal Social Welfare and Development Office, nag-conduct po kami ng special session kanina at in-inquire namin ano ba yung mga qualities or requirements for an LGU to declare state of calamity. So, ang lokal na pamahalaan ng Lingayen ay nasa 100% na po ng affected barangay. So, Lingayen has 32 barangays, 32 out of 32 po sa bayan ng Lingayen ay severely affected by this habagat at saka typhoon. Kaya po nag-decide na po ang lokal na pamahalaan ng Lingayen through the recommendation of our LDRRMO chairman, our Mayor Mayora Iday Castañeda, para ideklara ang bayan ng Lingayen na under state of calamity. Okay po. So, dito po, no, sa pagdedeklara po, baka maaari nyo na rin pong banggitin na Vice, ano, sa mga nasasakupan po ninyo, kung ano nga, beneficial at maitutulong po ng pagdedeclare ng state of calamity po. Well, ang benefits ng pagdedeklara ng state of calamity is aside from the local government unit can use its quick response fund, ang mga barangay na rin po ay nabibigyan ng kapangyarihan para gamitin din ang kanilang mga quick response fund. Ang purpose ng quick response fund ay para makapagbigay ng agarang tulong sa ating mga kababayan mula po sa barangay, mula po sa Municipality of Lingayen at syempre po mula po sa provincial government at sa national agencies katulad ng DSWD. Sa katunayan, may binigay na pong augmentation ang provincial government of Pangasinan through the effort of Governor Monmon Vico at syempre ang ating DSWD, Department of Social Welfare and Development, through the initiative of Congressman Mark Cojuangco as per request by Mayora Iday Castañeda. No? So, may share ko lang sa iyo, Kabombo Marian, na meron po tayong 4,286, kung tama ako dun sa details ko, na affected families in the municipality of Lingayen. But as of the moment, ang naibibigay pa lang po ng DSWD sa atin ay 33,021. So, more or less a rough estimation of 7,646 pa na food packs ang kulang sa bayan ng Lingayen para ma-assure na mabigyan po lahat ang ating mga kababayan per family ng food packs mula po sa lokal na pamahalaan, sa provincial government at sa national government. Okay po. So, sa ngayon po, Vice, alin po or saan pong mga, or base sa pagmamonitor, of course, ng mga authorities po, sa Lingayen, ano po yung masasabi po though you've said naman po na 32 out of 32 barangays po yung affected, pero saan po yung pinaka talagang masasabi po malala or severe po naging epekto po or naapekto ang barangay po, sir, dyan po sa Lingayen? Well, nung unang interview ko sa Bombo Radio, nabanggit natin na ang mga affected lang or severely affected is the mga coastal barangays which are Pangapit North, Poblacion, Libsong East, Libsong West, Manibok, and Manibok, no? But as of now, kakatapos lang ng aming special session, nabanggit din ng ating persons in authority na ang mga severely affected na barangays ulit ngayon ay the same coastal areas barangay. Additional po is yung mga taga-southern barangays. Sobrang lalalim na po ng tubig dyan sa southern barangays, which composes of Lasip, Malawa, Wawa, Kibaol, Talugtog, and other parts, no, Namolan, Kibaol. So, ito po yung mga malalalim na area. So, makikita natin dito from the initial reporting, kaya hindi pa kami nakapag-declare noon dahil hindi pa naman po ganun karami ang affected. But now, talagang mararamdaman ng mga kababayan natin that talagang tumaas na yung tubig or yung mga walang trabaho, hindi makapagtrabaho. So, that's the reason why the Lingayen LGU decided to declare that we are now under state of calamity. Additional lang din, Kabombo Marian, no, ang isang benefit din po nung ating pagdedeklara ng state of calamity, yung mga nagtatrabaho po sa mga governments o sa pag-ibig, may mga contribution silang binibigay, pwede po silang makapag-apply for loan na walang
interest na babayaran. At the same time po, mapuput on freeze po natin yung mga prices ng commodities, basic commodities like bigas, delata, sardinas, payless, yung mga ganun po. Since tumaas nga ang tubig, nagkaroon nga ng baha, may tendency kasi na tumaas ang mga presyo nitong mga to, no? Katulad ng asin, asukal, no? But because Lingayen declared under state of calamity, pwede nating i-freeze yung price ng mga basic commodities na nabanggit ko kanina.